Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang ba na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video sa politics tayo guys. Inday Sara, hindi pa rin lusot sa confidential fund. Hahabulin pa rin siya ng mga mambabatas dahil dun sa 125 million na confidential fund na ginasto sa loob ng 11 days. Yan guys, alam naman natin na sumuko na itong si Inday sa confidential fund na hangarin ng 650 million o halos kalahating bilyon mahigit na kanyang ni-request na hindi na niya itinuloy. Siyempre hindi naman porket hindi niya tinuloy yan guys. Ganun-ganun na lang, di ba? Ganun-ganun na lang, hindi. Kailangan pa rin niyang managot kung mapatunayan talaga na hindi niya ginastos sa tamang paggagastosan o kung paano niya ginastos yung 125 million, di ba? Kasi sabi ng mga DDS ngayon, mga Sara supporter, sabi nila, mubon na kayo, tantanan nyo na yan si Inday. Hindi na nga kumuha ng confidential fund, ayaw niyo pang tigilan, di ba? Siguro nasasabi nila yan. Una-una, baka wala naman talaga silang pakialam sa kaban ng bayan, di ba? Kung saan napunta nga yung 125 million. Dahil sa sinusuporta nilang itong si Hinday, wala na silang pakialam sa taxpayers' money. Kahit mawala na yung parang bulayan, okay lang. Importante si Sara, parang ganun sila, di ba? So, tayo hindi. Siyempre, pera natin yan, taxpayers' money yan. Lahat yan pinaghihirapan natin, di ba? Construction workers, first lady, security guard, factory workers, OFW, lahat ng nagbabayad ng tax, kahit yung kanto guys, yung kanto boys, yan. Yung nakatambay lang yan sa kanto, nagbabayad din ng buwis yan ha, hindi porket walang trabaho yan. Aasa na lang sa gobyerno. Hindi, pag bumili sila ng sigarilyo guys, may tax yan, di ba? Sin tax. Pag bumili sila ng alak, may tax din yan. Oh. Di ba? Yung mga pulutan nila. Lahat yan may tax. Ibig sabihin, may contribution talaga sila sa gobyerno, di ba? Tapos yung mga empleyado, di ba? Nag-opisina, gigising ka ng maaga. Haharapin mo yung traffic. Tapos, gabi ka na uwi. Maghapon ka yung trabaho mo, halos wala ka sa pamilya mo, di ba? So, yun. Kaya tayo guys, nagmamalasakit tayo sa kaban ng bayan. Hindi tayo nagmamalasakit sa politiko. Di ba? Kaya, tayo talagang todo suporta na tayo na talagang matanggal na tong confidential fund na ito. So atin mo lang panoorin guys yung balita sa frontline, yung tungkol sa confidential fund. So panoorin muna natin. Ito na guys, pasok ko Pimentel. Munuan ni Vice President Sara Duterte. Gate pa ni Pimentel, patunay ang pagsuko ni VP Sara sa kanilang confi funds na kaya naman nilang gampanan ang kanilang trabaho nang wala nito. Dapat anya, isuko na rin ng ibang civilian agencies ang kanilang confi funds. Di sana yung mga ibang civilian departments, civilian agencies na ma-realize din nila yan, hindi naman natin primary mandate ang mag-surveillance ng mga tao kasi hindi naman tayo primarily a law enforcement, a criminal law enforcement agency. So sana i-give up na po nila. Ang mga oposisyon naman sa Kamara hindi raw titigil sa paniningil kay VP Sara. Hindi raw niya matatakasan ang hinihinging paliwanag ng taong bayan kung paanong ginastos ng OVP ang 125 million pesos na confi funds sa loob lang ng 11 araw. Tingin natin hanggat nagdadrag at hindi talaga sumasagot ang OVP kahit na marami na naging pagkakataon para gawin yon. All the more lang na nakikita ng taong bayan na hindi talaga katiwa-tiwala ang mga opisyal na sobrang atat na humingi ng confidential funds at napapaurong na lang kapag sila ay na-expose. So napilitan na sigurong magdesisyon ng ganito ang Vice President dahil talagang naging mabaho itong confidential funds at talagang inayawan ng taong bayan itong confidential funds.
Nauna naman ang naghain ng Makabayan Block ng resolusyon sa komite para imbestigahan ng Confi Funds ng Davao LGU. Gusto rin nilang tuluyan ang alisin ang pagbibigay ng Confi Funds sa mga civilian agencies. Kamakailan, naghain na rin ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng paglilipat ng pondo ng Office of the President para gawing confidential funds ng OVP noong December 2022. Inaasahang magko-convene ang Kamara at Senado sa BICAM sa Disyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. So yan guys, napanood nyo, di ba? Anong sabi ni Coco Pimentel? So patunay ang pagsuko nito si Inday Sara na wala namang kinalaman ang kanyang opisina ng Vice President at ng DepEd sa usapin ng national security. Di ba? So sabi niya, hindi lang naman siya kailangan lahat ng civilian. Tama naman yun guys, di ba? Lahat ng civilian agency na walang kinalaman sa national security, kagaya ng DFA, di ba? Wala naman yan. Yung Department of Agriculture. Kaya nga tinanggal yan guys eh. Hindi naman si Sara tinanggal. Si Sara lang ang nagreklamo. Di ba? Yung iba, hindi naman. Yung DICT, tinanggalan din. Hindi rin naman nagreklamo. So, wala naman talagang kinalaman. Dapat sana itong mga pera na to, nilalaan pa rin sa yun na, national security na nakikita ng taong bayan. Kagaya dyan sa West Philippines Sea, di ba? Gaya nung lagi natin sinasabi guys, paulit-ulit man, napaka-importante. Ngayon, di ba, kakabomba lang ulit ng China sa atin ng water cannon ng ating Philippine Coast Guard. So, kailangan natin kahit pa paano, meron tayong panlabog dyan. Bibili ng mga barko, di ba? Mag-hire ng maraming Philippine Coast Guard para magpatrol dyan. Kasi matindi na talaga ngayon ng China sa atin, guys. Talagang binubuli na tayo. Dito na lang talaga ilaan. Di ba? At anong sabi ni Makabayan Black? Itong si Raul Manuel, hindi namin sa titigilan si Inday Sara. Habulin talaga namin. Dahil hanggang magpasa hanggang ngayon, guys, wala pang binibigay na paliwanag tungkol doon sa 125 million pesos. Di ba? Kasi gaya na sabi ko, pera ng kaban ng bayan. Kailangan talaga may paliwanag. So sabi naman ni Franz Castro, napilitan na lang yan eh. Na isuko na kasi nakita niya wala naman din ng suporta. At bumaho ang pangalan ng mga Duterte dahil sa confidential. Totoo yan guys, bumaho talaga. Nagalit ang taong bayan. So anong patunay natin? Baka sabihin nila, marites lang tayo, di ba? Anong patunay na nagalit ang taong bayan? Bumaho ang pangalan ng Duterte, di ba? Dahil sa survey nakita natin. Lahat ng survey, Tangere, Manila Bulletin, di ba? Publicus Asia, Pulse Asia, Octa Research. Kahit 1% guys, walang umangat yan. Puro pababa, double digit pa. 11, 12, 15, mga ganun. So, ibig sabihin, talagang nagalit ang taong bayan kay Sara. At talagang bumaho ang Duterte. Kaya sinasabi nila, malakas. Hindi, ang taong bayan hindi pwedeng makunin. Diba? Alam ang nangyayari. Kaya yan ang pinaglalaban natin dito, guys. Dito sa vlog natin na ito, na hindi pa pwedeng ganyan. Hindi porket Duterte kayo, Marcos kayo, o ano pa man kayo. Kailangan, unahin yung kaban ng bayan na masinop at pag-ingatan. Diba? So actually, nag-file na nga ng resolution dyan yung Makabayan Black. At hindi lang yan, guys. Pati yung sa Davao Confidential Fund, ipaiimbestiga na sa Kongreso. Yan, guys. Yan ang matindi yan sa Kongreso. Tanong, lulusot kaya sa Kongreso? Kayo guys, sa tingin nyo, lulusot kaya yan? Pero sa tingin natin yan, malamang sa alamang, guys, lulusot yan. Siyempre sino bang speaker? Si Martin Romualdez, makakaaway talaga ng Duterte ni Sara. Malalim ng away niyan, guys. Kaya malamang sa alamang, talagang paiimbestigan yan. Lalong mai-expose ngayon ng mga Duterte. Kasi mas malaki, guys. Mas malaki yung confidential fund ni Sara nung nasa Davao siya. Yan, guys, nandiyan no, sa screen. Pakita natin ulit. Ganyang kalaki, di ba? 144 million, 195, 260 million, 460 million. Kahit may pandemic, mayroon pa rin siyang confidential fund na ganyang kalaki. So dahil walang sumisita sa kanya sa Davao, dahil kaharian nga talaga ng Duterte yan, patay siya ngayon sa Makabayan Black. Dahil mahusisi na yung Davao, madadamay ng buong pamilya niya. Kasi si Pulong meron din dyan, guys.
Si President Duterte meron din. Pero siyempre, ibang usapan yan, ibang level na yun. Pero baka mapunta rin doon. Dahil itong si Digong, ang bumakbak talaga sa Kongreso, ang nagpahiya kay Martin Romualdez. Kaya talaga, tuloy ang nag-away talaga yung dalawa. Kaya, yung sabi ni Franz Castro, wala, bumabaw na talaga ang mga Duterte. So, ano naman sabi ni Senador Risa Ontiveros dyan? Matindi rin guys. Talagang hinahabol din ni Risa Ontiveros. Hindi talaga tatantanan to. Tama to, tama. Kasi nga, pera natin to guys eh. Hindi naman pera yung ginastos dyan, di ba? At pakinggan muna natin nung nag-interpolate sila sa araw lang to guys. Si Senador Angara, yung Senate Chairman ng budget hearing na yan. So ito, pakinggan muna natin guys. Itong si Senador Risa Ontiveros. Pasok, Senador Risa. Po bang mag-provide ang good share ng mga general details kung paano yung 125 million na iyon ay ginastos, no? Considering yung said amount ay inexpend sa loob ng 11 araw. Ito po yung akibat po nung pag-implement nung safe implementation of the programs, activities, and projects of the Office of the Vice President, libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, sa napakarami po. There's so many services that were provided by the OVP, Ron. Ibig sabihin, Mr. President, good sponsor, yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices o magpalibing, magpagamot na itong lahat yung pagsisiguro ng kaligtasan nito, iyan ay umabot sa on average 11.3 million pesos a day, Mr. President? Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Sige po, Mr. President, good sponsor. Kahit sabihin natin for the sake of argument, so ginastos yung 125 million sa 19 days. Still, 6.5 million pesos a day iyon. Your Honor, actually the funds were requested as early as August 2022. But the SARO or the authority to obligate and disburse the money was only given in December. So talagang, kumbaga, obligado rin silang gastusin yung pera, Your Honor. Yes, thank you, Mr. President. Good sponsor. Kung ano man, kung yung SARO na release sa Disyembre, still, kaya yung interest at yung curiosity ng publiko, bakit at paano nakagastos ng ganyang kalaki sa napakaikling panahon lamang. So yun guys, napanood nyo, di ba? Anong sabi ni Risa Ontiveros? Pwede mo mag-provide kayo ng yung Office of the Vice President ng general details, di ba? Kung paano ginastos yung 125 billion. So ito guys, naghahanap na ng resibo si Senator Risa Ontiveros. Tama naman yun, di ba? Para malaman talaga kung saan ginastos. Ibig sabihin ng general details, kahit halimbawa kung ilang tao ang nabigyan ng ganitong pera, di ba? Para saan yun? Yung parang hindi naman isa-isa eh. Kaya yung katuwiran ng mga Sara supporter dyan, sabi niya, confidential nga eh. Kaya nga hindi dapat malaman yung detalye, di ba? Yun ang katuwiran nila guys, para nga daw makalusot. Pero pag tinignan mo, di ba, kung general details lang, hindi naman kailangan na isa-isang pangalan yan. General details para siguro ma-check nila kung tama nga ba kung saan ginamit yan o ginastos. So, anong katwiran nitong si Senador Angara? Sabi niya, ginastos daw yung pera. Una, kung papatayo ng mga satellite office ng OVP, libreng sakay, tapos pampalibing, pampagamot, di ba? So, dyan daw ginamit yung pera. Pero malinaw naman, under dun sa Circular 2015, guys,
na ito kailangan gamitin lamang sa surveillance, di ba? Pang rent ng safe house, pang rent ng kotse, pambili ng mga informants, o babayaran mo yung informante, yung mga nakuwang impormasyon para doon sa tao kanilang sinasurvey. Di ba? So, common sense lang guys, common sense lang. Yung sinasabi ba ni Angara dyan na galing sa Office of the Vice President, kailangan pa bang i-confidential fund kung magbibigay ka ng tulong sa libing daw? Magbibigay ka ng tulong sa gamot? Di ba? Pabili ng gamot. Yung pagpapatayo mo ng satellite, kailangan mo i-confidential fund. Common sense lang, di ba? Sentido common, sabi nga ng mga matatanda. Hindi na kailangan confidential fund. Bakit hindi na lang yan sa idaan sa standard, di ba? So kasi ang iniiwasan nila dyan, parang nga yung mga audit, di ba? Pag in-audit nila, mas safe kasi mas maluwag daw ako auditing dyan, guys. Kaya ngayon, bukod dyan, meron na rin nag-file sa Korte Suprema. Itong si dating spokesperson ni BP Leni, guys. Si Barry Gutierrez. So alam naman natin, siyempre naging vice spokesperson siya, attorney siya. Alam niya yung kalakaran dyan. Kaya talagang malakas yung loob nila nagpasampa ng kaso sa SC, diba, Supreme Court. At sinama pa niya, kasama pang nag-file itong si Christian Monsod. So, Christian Monsod, guys, kung hindi nyo kilala, isa sa nagbalangkas ng ating Constitution, 1987 Constitution. So, ibig sabihin, magagaling talaga ang mga to. May nalalaman sa batas. Hindi ito mga pipitsugin lang. At kasama pa itong si Cielo Magno, di ba? Na isang undersecretary ng finance na kamakailan na nag-resign kay BBM na professor ng UP. Diba? So, may mga alam to. Bihasa to. Tapos sasabihin na rin mga Sara supporters, di ba? Dilawan yan, makakamping yan, di ba? O kahit dilawan yan, kakamping yan, kung may alam naman yan, di ba? Kung may alam naman yan sa batas, at may karapatan talaga silang mag-file o kahit sino sa atin dahil taxpayers money na tayo. Di ba? Taxpayers money yan ang pinag-uusapan yan. Kami karapatan sila. So ngayon, nag-file na. Kailangan nang sumagot nitong si Inday Sara. At kung magkataon guys, mananalo sila. Pinababalik guys yung 125 million. So mangyayari dyan, pagka nanalo yan, ibig sabihin, abonado pa itong si Sara Duterte kung talagang pinamigay niya yung pera at kung kanino niya binigay. Alangan naman sigilin niya ulit yun. No? Depende, hindi natin alam yan guys. Si Inday na lang nakakaalam yan. So, abangan natin yan guys. Sana kung ano yung tama, yun ang desisyon ng ating mga maestrado sa Supreme Court. At talaga mahabol guys. Itong 125 million. Kailangan natin ng resibo. Ilabas nyo yung resibo. Kasi yung mga Sara supporters, sinasabi nila, Martin Romualdez, sabi nila, maglabas ka ng auditing, pa-audit ka, ba't di ka pa nagpapa-audit? Kasi sinasabi ni Duterte, pa-audit daw yung Kongreso. Pero mismo si Duterte, hindi rin pala nagpapa-audit, di ba? Ng MOE o yung kanilang maintenance, operating expenses, di ba? So, yan guys, medyo ibang usapan na yon pero at least may nadagdag tayong kaalaman. So, ganito lamang guys, abang-abangan natin, magbantay tayo sa Kaban ng Bayan. Alright, so ganito lamang po. Thank you very much.